Ito ang inyong lingkod na nagpabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congressman Benny Ubante umamin na sa harapan ng kamera at sa harapan din umano ng kamera. Bilyon-bilyon na ang naibulsa sa kaban ng bayan o pera na galing sa kaban ng bayan. Itinuro niyang kasabwat ang kanyang mga kakwad committee na si Kimbo Paduano at pati na rin itong si Luis Tro. Dito nga natin makikita mga kaibigan na umamin na nga itong si Congressman Benny Abante patungkol sa kanyang mga ibinubulsang pera na galing sa kaban ng bayan na humigit kumulang bilyon-bilyon na nga mga kaibigan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi naman dapat talaga kailangan pinatagal pa umamin para sabihin ang totoo sa harapan pa mismo ng kamera. Ngunit dahil nga sa kanilang panggigiit at dito pa nga kaibigan, panggigiit at pagbanat dito kay Vice President Inday Sara Duterte ay sila rin umano ang nag-give up at sila na rin umano ang umamin sa harapan pa ng kamera. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na ang taong galit na galit talaga sa mga bagay-bagay ay galit na galit talaga dito sa kanilang mga ugali dahil alam nila na ito ay masama. Katulad na lamang itong si Kimbo Paduano at sa Luis Tro na tila ba natameme dito sa pagturo ni Congressman Benny Abante sa kanila na kasabwat sila sa pangungurakot at pangungupit ng pera na galing sa kaban ng bayan. Wala namang nagawa itong si Kimbo Paduano at Luis Tro kundi manahimik na lamang at walang masabi. Speechless ba kung baga? Hindi kaya nga rito mga kaibigan ay hindi na rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at mga opinyon. Dahil sawang-sawa na kami sa korupsyon ng gobyerno, ganit ay sa Duterte lineup kasama si Kung Marcoleta ang iboboto namin. Correct file cases against Kimbo, Abante, Paduano and they found guilty of graft and corruption practices, sequestered all their asset properties, life imprisonment, or FW may isug international. Napicturan na silang lahat kaya wag na wag i-deny. May resibo ika nga. Basta 0 vote sa mga kurap at walang silbi at pwede ba yung mga dating nakaupo dyan, wag nang ibalik. Wala rin namang nagawa mga yan, mga nagpapayaman lang naman sila dyan. Well, para nga sa kabuwang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Ako po, paktay kayo dito. Speaking of hipokrito, ayan na. Naging simple na lang ang pananamit ni Stella Wamos Kimbo. Ba't sumisimple na kayo? Ba't nung nakaraan, ang gagara ng mga damit nyo, may mga milyones kayong bag? Bakit? Bakit, ha? Why? Why you do that? Ayan na. Biglang nag-low-key ang mga buwaya. Si Benny, naka-cash G-Shock na lang at itong si Stella, teka, naka-Timex na lang din. Ano kaya ang sinakyan nila papuntang filing ng Certificate of Candidacy? Baka si Benny nakakalabaw at si Stella naka-tricycle na. O diba? Ganito talaga ang mga hipokrito matapos mabisto ng mga netizens mula sa lifestyle checking di nauwi sa low-key. At matapos ngang mabuko si Stella Kimbo mula sa kanyang mga mamahaling gamit. Ngayong tatakbo nga ulit ito sa Marikina. Abay naggawa ng video ng kanyang paliwanag. Pero sorry ka na lang Stella Wamos Kimbo. Wala na. Late na kayo. Hindi na kayo papaniwala ng tao na bulgar na Kahit na magsuot pa kayo ng gutay-gutay na damit, di nyo na mapapaniwala yung mga tao niyan. Ewan ko na lang kung mananalo pa to sa Marikina.
Pero balita ko, malakas daw to sa Marikina si Stella Kimbo. Dahil okay naman daw, mabait. Keso ganyan, keso ganito. Ay malay natin, malay nyo na magpauto pa rin yung mga taga Marikina. Diba? Po, hindi ka na daw iboboto ng mga taga Marikina. Narito ang comment at reaction ni Mr. Talker. Panoorin natin. Hello po. Hello po. Magandang gabi. Hi. Galing lang po akong Congress. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin na pakalat na video. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Huwag na po tayong Napakalat na fake news. Magtulungan na lang po tayo. Napakarami po nating mga problema. Dapat sinabi mo yan sa dapat alam niyo yan. Napakadami palang problema Tapos nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Napakarami palang problema Di dapat tinutukan niyo yung ibang problema. Nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Pagtulungan na lang po natin hanapan ng solusyon, trabaho, sugan, at iba pa. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang tingin. Wow! Narito po kami para tumulong. Wow! Gago! Narito kami para tumulong Nandiyan kayo para tulungan namin kayo. Hindi kasi lumalabas talaga ngayon at totoo naman, kaming mga simpleng mamamayan ang tumutulong sa inyo. Dahil dati mahirap kayo, bigla kayong yumaman nung nagkaroon kayo ng pwesto sa gobyerno. Kami ang tumutulong sa inyo, hindi kayo yung tumutulong sa amin. Gabi na po, matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng putong Marikina. Alam mo, Kimbo, magpakita ka ng ebidensya, katulad ni VP Inday. Di ba? Katulad ni VP Inday, na kada magsalita siya, may papel. Tama. Di ba? May papel na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Ikaw, sinasabi mo na, fake news yun. Patunayan mong fake news. Di ba? Alam mo, Mahirap din puro lang sila ganyan. Pag binabato sila, sabi lang sila fake news. Pero wala silang pinapakitang ebidensya. Hindi ka to di VP Sara na kahit sabihan niya na fake news yung isang tao ay dahil may pinapakita siyang ebidensya. Ganun dapat. Tama dito si Mr. Real Talker. sa sobrang kadramahan nyo, di na back to you ka. Wala daw pinipili. Sure ka, walang pinipili. Tapos ngayon, feeling victim kayo. Kayo yung unang nang titrip at gumagawa ng kung ano-ano. Tapos ngayon, sasabihin mo na magpapabiktim ka at sasabihin mo na fake news yun lahat. Fake news yun lahat. Kitang-kita namin sa'yo. Diba? Yung mga alas at bags mo, yung mga relo mo, fake news yun. Yung mga sinasabi mo, fake news yun. Narinig namin. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapang pampolitika. Ito talaga, may sureball na panalo to si Marcoleta. Ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Yun Ayan. Confirm. Okay kayo ngayon. And magiging official na tatakbo si Congressman Marcoleta as senador. Eto naman, balikan natin tong mainit na banat ni Benny Abante kay Rodrigo Roa Duterte. Ito, panoorin natin to. Dito na high blood siya. Ito, panoorin natin. Sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si Mahilig manuro to, no? General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan.
This man, I believe, is telling the truth, Colonel Garma. Mon Tulfo, I believe, is telling the truth. Natuloy ko ha, may news blackout doon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito ha, na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo. Wow! May mga report. Si Garmatsi. May pa-issue pa. Ngayon ko lang napanood to. May pa-issue effect pala to si Kabeni. Si Garma daw tsaka si Digong ay mag-shota. Yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Napatay ang kanyang anak. Pati ba naman yung mga ano? Ikaw, umiiyak ka dito nung kinomtempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. O bakit ka nagduduro? Nagduduro ka. Ito, napatay yung anak niya. O ba't ka galit? Gago! Ba't ka sumisigaw ka, Benny? Ba't ang init na ulo mo? Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito ha. Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Ay, di ka nagagalit mo, sumisigaw ka. Parang kataran. Hindi, ito, sinabi niya rin to sa isang interview. Sabi niya, sa lahat ng hearing ko, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang daw siya. Wala nang paliwanag tingin mo dito. Ha? Paano hindi ka galit? Eh, halos na malaglag na yung ngipin mo, yung ilong mo. Yung may tsura mo, galit na galit ka, oh. Dynamic lang ako. Dynamic lang ako. Dynamic lang ako, visit. Leonardo, I know you understood my question. Ang anak ay Hindi na tayo. generals na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Hindi rin, no? Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila. Lahat na lang talaga gagawin nila. Am I right? Yes or no? Para sa akin, hindi po totoo Nagsisinungaling ba sila? I cannot... Yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back when you were the chief of police of Cebu City. Nandito ang affidavit Paano kaya naging pastor to, no? ni Baby Rosales na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Wala po akong natatandaan po, Mr. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Chair. Yeah, I am Cebu City at that time? Yes, Mr. Chair. I'm the Okay, city siya po director. ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. Parang ang labo nito, no? Halimbawa man lang na ako yung chief of police. Tapos may napatay doon nung panahon ko. So lahat pala ng namatay sisisi sa akin. I'm the city director. There are station commanders. Ito ang affidavit ni Baby Rosales. Yes. Alright. Now, Binabasa mo na nga eh. Alam niya. Alam niya, binabasa mo na nga eh. page summary dito. Gigil na naman ako sa'yo eh. Statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Forward natin doon sa Karma nagagalit. rage, as you are also denying that. You were the chief police at director na hindi mo alam ang insidenteng ito. Can I... My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the city director. I cannot Hindi ka recall. pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito ang galit siya, testimony galit na. napatay ang kanyang anak. Ikaw, Oh, umiiyak. nanduro. Diba sabi niya noon, parang may sinabi si Tamba na parang bawal na daw yung ganyan-ganyan. Eh ba't ito hinahayaan? ka dito nung kinontempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Galit siya, di ba? Hindi daw siya galit dito, dynamic daw siya. Gago! Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito. Sumisigaw ka rin. Okay.
Hindi ako nagagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Wow! Gago! Hindi ako sumisigaw sa'yo. Dynamic lang ako. may ganun pala tao. May ganun pala. Hindi ako ganit. Dynamic lang ako. Naunawahan mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Wow! Oo, nag-mention siya, oh. Isa nga sa'yo, wag na kasi kayong magboto ng mga congressman na medyo may edad na. Hindi si Benny na high blood na, oh. Gago! During the wake of my son, Garma and their police officers arrive in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Your Miss Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child. Sana puro contempt lang alam eh. No? One, a special child. Oh. Buhay siya eh. Oh. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na. Buhay siya. Ito patay. So anong point doon? So kapag buhay yung anak, bawal na umiyak, ganun. Hindi ko kinakampihan to si Garma kung ano man. Pero kasi yung sinasabi kasi dito ni Benny na dinamay niya ho dito si Digong Duterte, yan no, inakusahan may anak kay Garma. May anak daw si PRRD kay Garma. Ewan ko, ano ba pagsasabihin to? Hindi mga congressman, hindi lang mga buhay, mga chismoso din eh. No? Ikaw ang city director. Ito patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito. Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Mr. Chair? Di mo na siguro maalala at baka nakalimutan mo sa matagal na ito eh. 2018 pa ito eh. Kahit naman din ako, hindi ko maaalala yan. 2018 pa pala yan. Ang dami-daming problema sa Pilipinas. Yung mga lumang yung inaahalungkat nyo. Pagkateting kayo. Ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here. And we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Masisira na yung lamesa, kakadut-dut mo. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Contempt. Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Wow. Galit si Bishop ba? Go, Bishop. Colonel Garma, ako, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinenay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan na katulad ng marami mga eskalawag. Wow! Na dapat malaman ito ng Director General Marbil. Wow! Dapat nilang asikasuhin ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. Wow! Paano ayusin yung Marbil dun kung isa rin siya dun? Gago! This person here, Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us, when he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya. Ano naman connect? Gago! Ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this. While you are angry at him. Nelson Mariano testified. 2 of them against you and against Colonel Leonardo. Parang gusto mga atakihin na to. 2 against you, both of them. And you're denying it.
Kung sinasabi po ni Carl Mendoza, eto lang forward na ito yung sinabi niya kay PRRD. sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Montulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko may news blackout doon sa assassination ni Barayugan. Ang naniniwala na agad siya dun, no? Dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo hindi. May mga report. Magsyota daw. Si Garma daw, Tatay Digong magsyota. Tangina, pati ba naman yun? Bawal na ba yun, ka, Benny? Baka nga ikaw meron din eh. Pushers na dapat na ang mga kapreso ang kumakarami. Tingnan natin dito. Wala, nakasalamin ang mga generals at colonels. Yes. Oo. Mga report, I believe. Anong sasagot ni Garma dito? The truth. Now, tutuloy ko okay. May news blackout doon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo hindi? Hindi, ito lang kahit na kung halimbawa man na magsyota, ang usapan kasi dito sa komite, ang hearing na to ay para doon mabigyan ng hustisya yung namatay. Yung pinaglalaban dito, ayun ang pagkakaalam ko. Pero bakit nadawit yung pagiging magsyota ni Garma, kung totoo man o hindi yan, pakailam mo ka, Benny. Hindi naman kasama sa kaso yan Gago! Diba? So, sa madaling salita, humahanap lang talaga ng ikakasira ng mga Duterte itong mga congressman na to. Yun talaga yung pinakano. So, anong sagot dito ni Garma? Hindi po totoo, Mr. Chair. Hindi totoo. Mga report na yung anak yung anak mo, Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Kita mo pati yung bata, no? Ang lupit, no? Pati yung bata na may kapansanan, ginawan pa ng issue nito. Ang lupit mo ka, Benny. Iba ka? Ulitin natin para ang ganda pakinggan eh. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Diba? Kita, chismoso. Tsaka saan nga makakita? Hearing yan, Hindi basta-bastang katawa-tawa to. No? House Quad Committee hearing. Tapos, ang ipapasok mong issue is may anak si Digong kay Garma, jowa ni Digong si Garma. Anong klaseng? Diba? Anong klaseng katarantaduhan yan, Kabin? Kaya kayo, wag na kayong bumoto ng may mga edad na mga congressman. High blood na to si Kabeni, Hindi, alatado naman na lahat ng nangyayari dyan, yung hearing na yan. Ngayon, pahinga sila ngayon Pero darating mga ilang araw, meron na naman yan. Lahat yung mga hearing na yan, isang gusto lang talagang mangyari dyan, isiraan ng mga Duterte at masira ang mga Duterte sa taong bayan. Kasi nga sa mga politiko ngayon, lalong-lalo na sa Davao at lalong-lalo na sa pagdating ng 2028 election, malaking balakit sa kanila, malaking tinik sa lalamunan nila ang mga Duterte. Kahit itanggi nila ng paulit-ulit yan ng totoo. Kaya nila to ginagawa lahat para masira ang mga Duterte. So grabe si Kabeni, no? Ibang-iba na yung panahon ngayon Ibang-iba na yung mga congress, yung mga hearing ngayon, tsaka hearing noon.